11:50 Saturday. Labas lang tayo. Kakalabas ko lang ng isang vlog, yung tungkol kay Kajep. Na-interview natin si Kajepong TV. Hindi na siya masyado nakapag-download or upload ng videos niya dahil na-busy siya. Saka yung kanyang anak na si Jericho, dumating na ang kanyang misis, so busy na. Hindi na, saka kumakayod na ng hindi kagaya dati ng single. Ngayon pag may asawa ka na, isipin mo na yung future mo, yung pamilya mo. Yan, pagdaanan na natin yan. Medyo lang, ang stages ng buhay ng tao may parang kabanata, chapters. Yan. So ang lahat may umpisa, merong gitna at merong pangkatapusan. Hindi lahat dito sa mundo alam mo na, pare-parehas. Lahat may katapusan, lahat ay temporary. Ang ating katawan ay temporary lang. Pahiram sa atin ng Panginoon. So kung ano yung nasa loob ng vehicle mo, which is your body, kailangan maganda rin ang paglinis mo ng kotse mo, which is your soul. I'm just being yung comparison sa mga bagay kagaya ng kotse. Ang tao ay lumuluma din, ibig sabihin tumatanda. Yan. So hindi lahat permanente. Yan. Sabi nila, dami rin nagsasabi to don't just stay in your comfort zone para masenso. Yan. You have to get out of your comfort zone and take a risk. Kung ang plan mo is say dumami yung pera mo, siyempre kailangan mo may action kang gagawin. Kung same lang ang ginagawa mo everyday, tapos wala ka namang action sa dream mo, sa goal mo, wala kang plan, may plan ka pero wala kang action, baliwala rin. So take a risk sa dreams mo, sa buhay mo, sa goal mo. Yan. So tingnan ngayon mga kabataan na na ngayon ng internet, ang daming resources. It's like encyclopedia is just right there in the palm of your hand, sabi nga nila. Dati naalala ko pa yan, Encyclopedia Britannica, may kumakatok pa niyan sa Pilipinas, magbebenta. Tapos kung may Encyclopedia Britannica ka, parang mayaman ka dahil ikaw naka-order ka nun Saka yung mga knock on your door, ring on your bell, naalala ko yun yung knock on your window too. Electrolux man ata yan. Bata pa ako nung ko rin yun, nakikita ko. Pero wala na ngayon, lahat na online shopping.
digital. We're in the digital age, baby. Ayan, ang ganda ng ano niya, oh. Truck niya, oh. Ginawa niyang pang mudding. Dito sport yung mag-ano ka sa putik, yung magdadrive ka sa putik. Sport yan dito. Talaga minomodify pa nilang mga jeep nila, kung ano, 4x4 na taasan, nilalakihan ng kulong para lang makapag ganyan, mudding. I'm gonna go mudding. Ha? Sa atin para kang ingot pagka naglalaro ka sa putik. Dito sports, ayos eh, no? So, ang dami ring ano, no? Dito sa Canada, ang dami ding sumusuko. Alam mo na, ngayon mas maraming competition sa isang trabaho. Mas madaming populasyon dahil sa mga bagong immigrants sa isang position. Dati mga 10 mag-apply, ngayon doble na siguro, mga 20. So ano sa ano yun, sa paano ba, employer is pwede silang magbaba ng sweldo kung sino yung magpipick ng maliit na sweldo is yun yung makukuha, I guess, kasi mas maraming competition nga, di ba? So yung gustong magkatrabaho, say bago ka pa lang sa Canada, syempre kailangan mo ng Canadian experience. So kahit maliit ang sweldo, syempre kukunin mo na rin. So yung may mga experience na malis sa mga big city, no? Dahil nga sa mas maraming kinukuha ang kaniyang mga employers na mga kukuha dun sa sweldo na nilalabas nila, kasi maraming ang nag-a-apply, right? So I think that's what happened to me back in the 2000s, you know, after the Y2K. I got laid off, and then karoon naman ako ng mga trabaho, contract job sa Ontario, but then yung mga new jobs na na-applyan ko is it's probably about the same as what I had before the Y2K, or sometimes less. So parang sa isip mo hindi ka kontento, no? So I end up going out west, kasi nga may kaibigan ako dito sa Calgary na pumunta siya sa west, and we had the same course. Shout out sa iyo dyan, Ben Jenat ng Calgary, and his wife Chris and his son. Yan, okay na sila dyan sa Calgary. So but yeah, Toronto was my hometown before. So yun, pagpunta nga ako dito sa west dahil medyo mas malaki, man gaano kalaki, pero mas better than what I was getting back in the day sa Ontario. So yan, I end up
being in West Canada dito sa North BC. So yan mga vlogs, ang advice ko lang is just keep going. Don't lose hope sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Everything is all temporary, right? Hindi lahat permanente. Kung yung kalungkutan kala mo permanente, kinabukasan baka ibang saya naman mararamdaman mo. Yan, parang weather lang, di ba? Sa mga nakaraan nating vlogs. So buhay sa Canada ay pa-weather lang. Yan. So yan na muna, at sana nagustuhan nyo ang vlog natin. At don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Yung mga karamihan pala ng mga viewers na nanood ng mga videos natin is not a subscriber, right? So laman mo yun sa analytics. So but most of my viewers are from shorts. So